Si Halkenberg ay isa sa pinakamatalinong prinsipe ng Succession Contest. Ang kanyang talino ay sinamahan pa ng isang pambihirang Guardian Spirit Beast at napakalakas na nen ability. Sa Chapter 403, masasaksihan nyo ang pananaig ng kanyang mga plano kontra sa isa sa pinakamalakas na prinsipe sa kompetisyon. Ito ay ang unang prinsipe ng Kakin na si Benjamin Huiguru. Ang Chapter 403 ng Hunter x Hunter ay nagaganap 6:30 ng umaga, araw ng Miyerkules. Makikita natin ang Master Sergeant ng Royal Army ng Kakin na si Balsimil Comite na nagtungo sa Tier 2 para pumunta sa hearing ng korte na magaganap sa Justice Bureau. Ang lilitisin sa pagkakataong ito ay ang ikasiyam na prinsipeng si Halkenberg sapagkat isinasangkot siya sa biglang pagkawala ng sundalong si Vic. Sa isipan ni Balsimilko, wala nang kasamang gwardya at tagapaglingkod si Halkenberg sa Justice Bureau sapagkat ang mga tauhan nito ay naiwan sa kanilang silid sa Tier 1 at ang iba naman ay ipinadala sa Tier 3 matapos ang redeployment. Sa madaling salita, wala nang makakasama pa si Halkenberg sa paglikha ng napakalakas na orang ginagawa nito sa tulong ng kanyang mga gwardya. Kung inyong maaalala, sa Chapter 375, ipinakita ng kwento na sa tuwing napapalibutan si Halkenberg ng mga gwardya niyang nakatanggap ng marka ng kanyang Guardian Spirit Beast, napapalakas nila ang nen na tinatagli ng bawat isa. Pangyayaring nagkumbinsi kanila Balsimilko na kailangan nilang mailayo si Halkenberg sa kanyang mga tagapaglingkod kung gusto nila itong tapusin. Dumaan si Balsimilko sa mga security officers ng Justice Bureau at nagawa niyang makalusot kahit meron siyang dalang armas na nakatago sa kanyang bota. Plano ni Balsimilko na ipalanghap kay Halkenberg ang laso na daladala niya. Sa oras na magkaharap sila ng prinsipe sa korte, naglakad si Balsimilko sa isang mahabang pasilyo. Sa dulo nito, kanyang natatanawan ang dalawang empleyado ng Justice Bureau na nag-uusap at ang isa pang empleyado na nakaupo sa harapan ng lamesa. Parang nakaramdam siya na kakaiba kaya napatigil si Balsimilko sa paglalakad. Lumingon siya sa kanyang likuran at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang tauhan na si Vic. Sa Chapter 389, narinig nila Balsimilko sa communicator ni Vic ang pakikipaglaban nito kanila Halkenberg. Subalit natalo si Vic at biglang naglaho, maging ang Justice Bureau ay hindi siya mahanap kung saan siya nagtungo. Seryoso ang mukha ni Vic at nakatayo lamang ito sa bukana ng pasilyo habang nakatitig sa kanyang pinuno. Maya-maya, nakaramdam si Balsimilko ng malakas na bugso ng aura na kapareho ng inilalabas ni Halkenberg. Pero sinabi ni Balsimilko na imposible ito sapagkat walang kahit na sinong gwardya ang kasama ng prinsipe. Tinawag ni Balsimilko ang pangalan ni Vic at tinanong ito kung ano ang nangyayari. Pero imbes na sumagot ang sundalo, nagsisenyas lamang ito sa kanyang kamay. Napagtanto agad ni Balsimilko na military sign language ang ginagawa ng sundalo. Pero napatanong sa kanyang isipan ng Master Sergeant sa dahilan kung bakit ayaw magsalita ni Vic. Naintindihan ni Balsimilko ang gustong iparating sa kanya ng tauhan. Sinasabi nito na nadiskubre na niya ang sikreto sa nen ability ni Halkenberg. Patuloy pa ring pinapanood ni Balsimilko si Vic at inuunawa ang gusto nitong sabihin. Kaya hindi napansin ng Master Sergeant na pinapanood din pala siya ng dalawang empleyado ng Justice Bureau sa dulo ng pasilyo. Hindi kalayuan sa mga empleyadong ito ay si Halkenberg kasama ang higit sa 10 mga tao na nagbabahagi ng oras sa prinsipe upang mapalakas ang nen nito. Ang mga taong nakapaligid kay Halkenberg ay ngayon ko pa lamang nakita, pero kung titingnan natin ang kanilang mga kasuotan at uniforme, mapapagtanto natin na sila ay maaaring mga pangkaraniwang pasahero at sibilyan dahil sa iba't ibang paraan nila sa pananamit. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung tauhan o gwardya ni Halkenberg ang kanyang kasama. Basta mayroon silang katapatan o may kapareho sila ng paniniwala ng ikasiyam na prinsipe, magagawa ng Guardian Spirit Beast ni Halkenberg na ilagay ang mga ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang empleyado ng Justice Bureau na nakaupo sa harapan ng lamesa ay makikitang sumisenyas kay Halkenberg. Mukhang naintindihan nito ng prinsipe sapagkat nalaman niya mula sa empleyado ang distansya, pwesto at kinatatayuan ni Balsimilko mula sa lalaking empleyado na nakaupo. Si Halkenberg ay silver medalist sa mundo pagdating sa archery, kaya nakalkula niya agad kung anong anggulo ang dapat niyang patamaan sa pader. Tama ang narinig nyo, papatagusin muli ni Halkenberg ang kanyang palaso sa pader patungo kay Balsimilko, sapagkat alam nila na magagaling na nen user ang mga sundalo ni Benjamin, kaya ayaw ng prinsipeng gamitin ang kanyang pana sa harapan mismo ni Balsimilko. Matapos mag-ipon ng sapat na ora at may isaayos ang kanyang forma, pinakawalan na ni Halkenberg ang palaso ng kanyang nen ability at hindi na ipinakita kung ano ang nangyari kay Balsimilko. Lumipat ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin ang unang prinsipe na natanggap ang balita sa isa niyang tauhan na nakansila ang paglilitis kay Halkenberg. Sinabi nito na ang dalawang panay ay nagkasundo na para ipagpaliban ng paglilitis.
Pumayag dito ang pinuno nila na si Balsimilko dahil hindi pa daw sila handa. Ganon din ang ginawa ng kampo nila Halkenberg dahil naman sa mahinang pangangatawan ng prinsipe. Nagtaka agad dito si Benjamin sapagkat hindi niya maintindihan kung bakit papayag si Balsimilko na ipagpaliban ng paglilitis. Bukod doon, naramdaman niya din kanina ang bugso ng aura ni Halkenberg. Kaya tinanong niya ang kanyang tauhan sa kabilang telepono kung kamusta ang kalagayan ni Halkenberg. Sinabi nito na nabalitaan niya nagpapahinga ang prinsipe sa klinik matapos nitong biglang mawala ng malay. Tinanong din ni Benjamin kung meron ba itong kasama bago mahimatay. Sumagot ang tauhan sa pagkukwento na may mga kasama itong taga-suporta niya na nagdala din sa kanya sa pagamutan at ang iba sa mga ito ay kasama pa din ni Halkenberg hanggang ngayon. Dulot ng nalamang impormasyon, naisip ni Benjamin ang posibilidad na napagana ni Halkenberg ang kanyang kakayahan dahil sa mga tapat na taga-suportang kasama nito sa Justice Bureau. Sinabi ng tauhan ni Benjamin na gusto din siya makausap ni Balsimilko kaya ibinigay ng tauhan sa Master Sergeant ang telepono. Agad namang inihanda ni Benjamin ang kanyang sarili sapagkat may posibilidad na minamanipula ni Halkenberg si Balsimilko at niloloko lamang siya ng kanyang kapatid na prinsipe. Mula noong nagpakamatay si Shikaku, nagsuspecha sila Benjamin na maaaring manipulator si Halkenberg. Nagdulot ito para paniwalaan ng unang prinsipe na nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Halkenberg ang Master Sergeant at gusto niyang malaman kung hanggang saan naaabot ang pagkukunwari nito. Ipinaliwanag ni Balsimilko kay Benjamin ang nangyari. Kinuwento nito na inatake siya ni Halkenberg gamit ang ability nito na gumagamit ng pana, pero nagawa ni Balsimilko na makaiwas. Matapos ito, nawala ng malay ang ikasyam na prinsipe na maaaring dulot ng matinding pagkapagod dahil sa paggamit ng kanyang ability. Tinanggap ni Benjamin ang paliwanag ni Balsimilko at sinabi nito sa kanyang isipan na kapanipaniwala ang sinasabi sa kanya ng sundalo. Ganun pa man, ipinangako ni Benjamin sa kanyang sarili na kapag bumalik si Balsimilko sa kanilang silid habang hindi pa tapos ang misyon, aakusahan niya ito ng pakikipagsabuatan kay Halkenberg para gumawa ng isang kudeta. Magdedeklara si Benjamin ng martial law sa Tier 1 at papaslangin niya si Halkenberg at Balsimilko. Tinanong ni Benjamin kung imposible na ba talagang maipagpatuloy ang paglilitis ngayong araw. Kinumpirma ni Balsimilko na imposible na nga ito. Pero ayaw niyang palagpasin ng oportunidad na nasa loob siya ng Justice Bureau kaya humingi siya ng permiso kay Benjamin na mabisita si Halkenberg. Nangangahulugan ito na ayaw pang bumalik ni Balsimilko sa kanilang silid kaya maaaring mali ng suspecha si Benjamin. Ganun pa man, gusto pa ding mag-ingat ang prinsipe sapagkat maaaring nais lamang paghanda ni Halkenberg ang pagtapos nito sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Benjamin na si Balsimilko na ang bahalang magdesisyon pero gusto niyang makakita ng resulta. Naintindihan ng Master Sergeant ang gustong iparating sa kanya ng prinsipe. Sinabi ni Balsimilko na alam niyang paghihinalaan siya nila Benjamin dahil sa biglang pagana ng nanability ni Halkenberg. Kaya, pinangako niya sa prinsipe na hindi siya babalik sa kanilang silid hanggat hindi nagtatagumpay ang kanyang misyon at ipapaalam niya ang resulta mamayang gabi. Natapos ang pag-uusap ng dalawa. Hindi pa din makumpirma ni Benjamin kung may nagmamanipula kay Balsimilko kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalong maghanda. Maya-maya, ipinaalam ng isa sa mga tauhan ni Benjamin na nasa labas ng kanilang silid si Prinsesa Fugetsu kasama ang Justice Bureau upang maghatid ng isang sulat. Ang eksenang kasunod nito ay nakita na natin sa nakaraang kabanata pero sa pagkakataong ito, masisilip naman natin ang point of view ni Benjamin habang binabasa niya ang sulat mula sa namatay na si Kacho. Lumipat saglit ang pahina ng kabanata sa unang reyna na si Unma. Meron itong kausap sa telepono at sinabi ng babae na sinusuportahan niya ang desisyon ng kausap. Humingi din ng pasensya ang reyna dahil hindi siya maaaring makipagkita dito. At sa huli, sinabi ni Unma na sobra siyang proud sa minamahal niyang anak, na walang iba kundi si Halkenberg. Ibig sabihin, ang unang reyna ang tunay na ina ni Halkenberg at hindi ang ikalawang reyna na si Dazul. Nagpapaliwanag ito sa atin kung bakit magkahawig ang ikasyam na prinsipe at ang unang prinsipe na si Benjamin. Bumalik ang eksena ng kabanata sa unang prinsipe habang binabasa ang sulat na nagmula kay Kacho. Sinasabi ng batang babae ang katotohanan sa tunay na ina ni Halkenberg. Ang lahat ng nakakaalam ng impormasyong ito ay pinapanatiling lihim ito sapagkat ayaw nilang sirain ang reputasyon ng royal family. Sinabi din ni Kacho na nabasa niya sa internet na lihim na ibinigay ni Unma si Halkenberg sa ikalawang reyna na si Dazul upang mabago nila ang pagkakasunod-sunod ng mga prinsipe at maprotektahan si Halkenberg mula sa kanyang mga kapatid. Sa tingin ko, naniniwala si Unma na kapag natapos ang succession contest, mapapasa ang trono sa pinakamatandang anak ng hari sa mas una nitong asawa. Kaya inilagay nila si Halkenberg sa kalagitnaan para hindi siya unang patayin ng kanyang mga kapatid.
Sinabi din ng sulat na kahit hindi na mahalaga sa succession contest ang kanilang pagkakasunod-sunod, malaking problema pa din ang ginawa ni Reyna Unma dahil lumalabas na ginagamit ng Reyna ang kanyang impluwensya para tulungan ang kanyang lihim na anak na si Hackenberg. Sa huling bahagi ng kanyang liham, sinabi ni Kacho na madami pa siyang impormasyon sasabihin kay Benjamin, pero gusto ng prinsesa na protektahan ng unang prinsipe ang kakambal niyang si Fugetsu. Nakita na natin noon sa mga nakaraang kabanata na ang impormasyon ukol sa mga prinsipe at sa succession contest ay katumbas ng isang bentahe sa kompetisyon. Halimbawa dyan ang kaalaman ukol sa mga guardian spirit beast at sa mga kakayahan nito. Kaya, hindi na ako magugulat kung makikipagkasundo ang mga prinsipe kapalit ng impormasyong hawak nila Kacho. Pinapanood ni Kaiser ang unang prinsipe habang binabasa nito ang sulat na mayroong mga impormasyong siya ang nakadiskobri at nagsabi kay Kacho. Sinabi ni Kaiser sa kanyang isipan na plano niyang lituhin si Benjamin gamit ang mga hawak nilang impormasyon. Pero nakakaramdam pa din siya ng pangamba na maaaring pagsuspetsahan ni Benjamin ng pakikipagsabuatan niya sa mga prinsesa. Ipinakita ang iba pang prinsipe na tumanggap ng mga sulat ni Kacho. Tanging ang ika-4, ika-13 at ang ika-9 na si Hackenberg ang hindi tumanggap ng sulat sapagkat ang prinsipe ay kasalukuyang nagpapagaling. Ang ika-4 naman na si Chernik ay may ugaling hayop kaya hindi nito tinanggap ang sulat at inutusan pa ang kanyang mga tauhan na sunugin ito. Samantalang ika-13 naman na si Mariam ay maaaring hindi tinanggap ang sulat dahil kasalukuyan pa rin nasa loob ito ng ibang dimensyon na likha ng kanyang guardian spirit beast. Bagamat hindi na ibigay nila Melody ang sulat sa lahat ng prinsipe, masaya pa rin sila dahil tinanggap ng kanilang target na si Prince Lazarus ang sulat at binasa ng prinsipe ang nilalaman nito. Bukod dito, ay natulungan din sila ni Basho na maalis sa mga espiritong gumagambala kay Fugetsu na ngayon ay nagpapahinga at nagpapagaling pa rin. Sinabi ni Kaiser na kailangan na nilang magpahinga, sinang-ayunan nito ni Kacho sapagkat kailangan nila ng lakas dahil isasagawa na nila ang kanilang plano bukas ng gabi. Medyo kinakabahan ako sa planong ito nila Melody sapagkat kapag nabigo silang mapaslang si Lazarus, maaaring umaksyon ng malaking guardian spirit beast ng prinsipe at sila ang paslangin nito. Lumipat ang kabanata sa room 1014 kung nasaan sila Kurapika. Sinabi ng hunter kay Reyna Uwito ang nakakalungkot na impormasyong mamamatay ang lahat ng prinsipeng lalabas ng barko habang nagaganap ang succession contest. Nalumbay si Reyna Uwito sapagkat nangangahulugan nito na kailangan talaga magpatayan ng magkakapatid para sa trono. Ngunit, sinabi ni Kurapika na sa tingin niya, mukha lamang na mamamatay ang lahat ng tatakas sa kompetisyon. Pero may nakikita siyang kaunting pag-asa kung paano nila malulusutan ng succession contest. Kaya sinabi ni Kurapika kay Reyna Uwito na kailangan niyang hingin ang permiso ng Reyna upang maprotektahan niya ito, si Prinsesa Wobble at ang iba pang mga prinsipe. Tinanong ni Reyna Uwito kung ano ang gagawin ni Kurapika. Naging malabo ang balak nila Kurapika na takasan ng kompetisyon sa oras na makarating sila sa New Continent. Pero bilang si Kurapika ay bihasa pagdating sa mga limitasyon at kondisyon gamit ang NEN, alam niya na hindi ganoon kadaling matakasan ng succession contest. Kaya sigurado ako na nakaisip na ito ng paraan noon pa man kung paano sila mabubuhay sa kompetisyon. Lumipat ang kabanata kay Prinsipe Zhonglei. Tinititigan nito ang mga baryang ibinigay ng kanyang guardian spirit beast. Sinabi ng ikatlong prinsipe na meron siyang 8 barya na itinatago at meron din siyang 3 barya na ipinamahagi sa kanyang mga tagapaglingkod. Pero ngayong araw, merong kakaibang nangyari sapagkat ang isa sa kanyang mga barya ay nagbago. Mula sa 1 na markang nakatatak dito, naging number 10 at hindi niya alam ang rason kung bakit. Tinanong ni Zhonglei ang kanyang mga gwardya kung ano sa tingin ng mga ito ang dahilan ng pagbabago ng numero sa kanyang barya. Si Zhonglei ay isa sa mga prinsipeng minalas na hindi nagkaroon ng mga NEN-user na gwardya. Ang gwardyang ipinadala niya sa NEN training na si Tentori ay nagawang maturuan ni Kurapika. Pero wala ito sa grupo dahil maaaring nagpapahinga ito sa kanyang silid. Isa-isang nagbigay ng opinyon ng mga gwardya. Merong nagsabi na maaaring sumasalamin ng numero sa pag-unlad ng kakayahan ni Zhonglei. Meron ding nagsabi na maaaring naging number 10 na ang numero dahil lumipas na ang 10 araw ng kompetisyon. At merong gwardya na nagkomento na maaaring magmahalang halaga ng barya kada 10 araw. Medyo nakasimangot si Zhonglei sapagkat puro walang kwenta ang opinyon ng kanyang mga tauhan, kaya inutusan ng ikatlong prinsipe na tawagan ng kanyang mga tauhan sila Kurapika sapagkat wala siyang tsansa na maipanalo ang succession contest kung wala siyang alam pagdating sa NEN at sa kapangyarihan ng kanyang guardian spirit beast. Mga impormasyong maibibigay sa kanya nila Kurapika. Kung ating aanalisahin ng maigi, sa 5 matandang prinsipe, si Zhonglei ang may pinakamahinang depensa sa ngayon at maaaring patayin ng kahit na sino anumang oras.
sapagkat ang unang prinsipe na si Benjamin hanggang sa ikalimang prinsesa na si Tobepa ay pinoprotektahan ng mga Nen users, samantalang si Zhonglei ay umaasa lamang kay Kurapika. Bumalik ang kabanata sa Justice Bureau. Makikita dito ang magkatrabahong si Kaiser at Steiner na pinag-uusapan ng pagkahimatay ng mga taga-suporta ni Hackenberg. Ikinuwento ni Steiner ang paliwanag dito ng ikasiyam na prinsipe na ang mga pagkahimatay daw ng kanyang mga taga-suporta ay maaaring dulot ng kapangyarihang bumabalot kay Hackenberg na parang naghihipnotismo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang insidenteng ito ay nabalitaan din ni Steiner. Ang mga taga-suporta nitong nakipagkita kay Hackenberg ay bigla din daw nawalan ng malay pero sabay-sabay na nagising at walang kahit na anong naramdamang kakaiba. Matatandaan na ang mga taong nakikibahagi ng Nen kay Hackenberg ay tinatanggalan ng Nenbis nito ng malay at sa kanilang paggising, wala silang maaalala sa mga nangyari. Sinabi ni Steiner na ang isa sa mga empleyado nila sa Justice Bureau ay nawalan din ng malay katulad ng mga taga-suporta ni Hackenberg. Kaya, tinanong ni Kaiser kung sino ang empleyadong ito at saang opisina ito nagtatrabaho. Ibinigay ni Steiner ang impormasyon kaya agad na pinuntahan ni Kaiser ang empleyado na nagngangalang Wario Ken at tinanong ito ukol sa tunay na nangyari. Sinabi ni Kaiser kay Wario na alam na nila ang tungkol sa Nen sapagkat ginamit ito ni Kacho para takasan ng succession contest pero nabigo ang prinsesa. Sinabi ito ni Kaiser sapagkat gusto niyang iparating kay Wario na alam na nilang may ganitong kapangyarihan at wala nang kailangan pang itago ang lalaki sa Justice Bureau. Nilahad ni Kaiser na gusto niya ding suportahan si Hackenberg kahit nagtatrabaho siya sa Judicial Department. Pero gagawin lamang ni Kaiser ito kung poprotektahan ng prinsipe sa Fugetsu. Habang nagsasalita si Kaiser, itinaas ni Wario ang kanyang kaliwang kamay at nakita ni Kaiser ang marka ng isang pluma sa ibabaw ng kamay ni Wario. Ayon sa iniimbestigahang lalaki, inutusan siya ni Hackenberg na ipakita ang marka sa oras na magtanong ang Justice Bureau ukol sa pagkawala ng kanilang mga malay at magkwento ang mga investigador ukol sa Nen. Nabigla si Kaiser sa sinabing ito ni Wario at lalo siyang nagulat noong sinabi ng lalaki na malapit nang mamatay si Hackenberg. Ang paglabas ng marka ng Guardian Spirit Beast ni Hackenberg sa kamay ni Wario ay nangangahulugan na tapat ang lalaki sa prinsipe. Sa madaling salita, ang sinabi niya ngayon kay Kaiser ay posibleng parte lamang ng kanilang mga plano. Lumipat ang eksena kay Benjamin. Tinatanong nito si Balsamilko kung totoo ba ang sinasabi ng sundalo. Kinumpirma ito ni Balsamilko. Nagtagumpay siya sa misyon katulad ng kanilang pinalano. Sasabihin niya ang lahat ng ito kay Benjamin mamayang gabi. Tinanggap ng prinsipe ang balita ni Balsamilko. Pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi na ang tapat na sundalo ang kanyang kausap. Sapagkat sa kasalukuyan, nagawa ni Hackenberg na mailipat ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Balsamilko. Ibig sabihin, noong pinakawalan ni Hackenberg ang kanyang palaso na gawa sa Nen, na ipatama niya ito kay Balsamilko at naagaw ng prinsipe ang katawan ng sundalo. Nagtungo si Kaiser sa klinik kung nasaan ang natutulog na katawan ni Hackenberg. Pinapaligiran nito ng mga taga-suporta ng prinsipe, kaya sinusubukan ni Kaiser na ipaliwanag sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari. Sinabi ko sa inyo noon na maaaring nagkakapalit ang kaluluwa ng mga target ni Hackenberg at ng kanyang mga gwardya kapag ginagamit ng prinsipe ang kanyang abilidad. Kaya malaki ang tsansa na ang kaluluwa ni Balsamilko ay nasa katawan ni Hackenberg at pinapanatili lamang itong walang malay sa pamamagitan ng mga gamot na inalagay nila sa dextrose na nakakabit sa katawan ng prinsipe. Habang si Balsamilko na may kaluluwa ni Hackenberg ay magtutungo sa silid ni Benjamin. Sa huling pahina ng kabanata, makikita natin si Kurapika na humihingi ng permiso kay Reyna Uwito na ibunyag ang mga impormasyong nakuha nila mula sa kampo ni Melody. Sapagkat bukas ng umaga, mag-uumpisa ang ikalawang batch ng Nen training na pangungunahan ni Kurapika at lahat ng prinsipe ay pwedeng lumahok sa pagsanay ni ito. Kapag dumalo ang mga prinsipe, sasabihin nila Kurapika sa mga ito ang nalaman nilang impormasyon mula kay Kacho. Merong tatlong rason si Kurapika kung bakit gusto niyang sabihin sa bawat prinsipe ang nalalaman nilang sekreto tungkol sa bawat isa sa kanila. Una, gusto niyang makaramdam ng takot ang mga anak ng hari ukol sa paglabas ng kanilang lihim, sapagkat tungkol ito sa kanilang mga ginawang eskandalo at krimen sa kanilang buong buhay. Pangalawa, gusto niyang ibahagi ang nararamdaman ni Prinsesa Kacho habang ginagawa ang sulat para mabago kahit papaano ang takbo ng succession contest. At ang pangatlong rason kung bakit gusto ni Kurapika na sabihin sa bawat isang prinsipe ang mga nalaman nilang sekreto ng mga ito ay para magkaroon ng kalamangan sa Prinsesa Wobble sa kompetisyon. Sapagkat maaaring ilan sa mga prinsipe at prinsesa ay makikiusap kanila Kurapika na huwag ibulgar ang kanilang mga lihim, kapalit ng kaligtasan ni Wobble.
Karamihan sa mga prinsipe ay gusto maging hari, pero hindi magiging maganda ang simula ng kanilang pamumuno kapag nalaman ng bansang Kake na ang kanilang hari pala ay bastardo, gahaman sa kapangyarihan o mamamatay tao. Kaya maganda din ang plano ni Kurapika na gamitin ang impormasyong hawak nila para makalamang sa kompetisyon. Matapos ang usapan ni Kurapika at Rina Uwito, makikita sa huling pahina ng kabanata ang pagpunta nila Kurapika sa silid ng ikatlong prinsipe. Maaaring sasabihin nila dito ang sikretong nadiskubre nila kay Zhangli. At pwede din namang tulungan lamang nila ang prinsipe sa pagdiskubre ng kapangyarihan ng kanyang Guardian Spirit Beast. Sa eksenang ito, natapos ang chapter 403 ng Hunter x Hunter. Madami ang nangyari sa kabanatang ito, pero tiyak na mas madaming magaganap sa susunod na kabanata. Sapagkat sa chapter 404, maaaring makita natin ang paghaharap ni Benjamin at ng kanyang buong kapatid na si Hackenberg na kasalukuyang ginagamit ng katawan ni Balsamilko. Maaaring sa susunod na kabanata din, masasaksihan natin ang pagpaslang nila Kacho, Melody at Kaiser kay Lazarus. At higit sa lahat, sa susunod na kabanata, maaaring makita muli natin si Kurapika na haharap sa iba't ibang prinsipe. Nakakasabik masaksihan na makakaharap ng Hunter ang ika-4 na prinsipeng si Chirnik. Ano kaya ang kalalabasan ng kanilang pagtatagpo? Yan ang dapat nyong abangan sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter.